Sa ibang balita, positibo ang Pilipinas na mananatiling matibay ang ugnayan sa ekonomiya sa Estados Unidos sa kabila ng ipapataw nitong taripa. Plano naman ng pamahalaan na makipagnegosasyon para sa reciprocal tariff. May report si Harley Valbuena. Simula Agosto, magiging 20% na ang tariff para sa lahat ng export ng Pilipinas patungong US. Mula yan sa dati sanang 17% rate lamang na itinakda noong Abril. Ito ang laman ng sulat ng White House kay President Ferdinand R. Marcos Jr. Pero positibo pa rin ang pamahalaan na manatiling matibay ang economy ties ng Pilipinas at Estados Unidos. Makikipagnegosasyon ang bansa para sa reciprocal tariff. So myself, together with DTI Secretary Chris Roque and Undersecretary Perry Rodolfo and Undersecretary Alan Hepty, will be flying to the United States next week. This is actually a scheduled trip to the United States even before today's announcement. No? So there will be meetings next week amongst the trade representatives ng Amerika po at ng Pilipinas. Kabilang sa isusulong ng pamahalaan, ang Bilateral Comprehensive Economic Agreement o ang posibleng Free Trade Agreement para mas makabuo pa ng mas sustainable na trade partnership. Sa kabila ng naging hakbang ng US, sinabi ni Go, ang 20% na itinakda ng US ay pangalawang pinakamababa, sumunod sa 10% ng Singapore. Ibinahagi rin ni Go, piling mga produkto lamang ang sakop ng 20% na taripa. Our number one export sa Amerika ay semiconductors and electronics, no? And as of today, a very, very large part of that is exempted from the reciprocal tariffs. So, although nag-a-announce ang may mga feelers po galing sa Amerika na they are studying this, whether they will continue to keep them tariff-free or lalagyan po nila ng tariffs. Pero ang good news po sa atin sa ngayon ay karamihan ng ating exports ng semiconductors ay hindi covered ng tariffs. Tiniyak naman ng pamahalaan na gumagawa ng hakbang para mapalago ang ekonomiya ng Pilipinas. The economic team, the DTI, will continue to advance key economic reforms to sustain a competitive and investor-friendly business environment and to try to build more trade relationships with other countries all over the world to create more market opportunities for our business enterprises dito po sa Pilipinas. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.